Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So ayun guys, una sa lahat, humingi ako ng pasensya. Ang tagal ko hindi nakapag-upload, no? Almost half a month rin akong hindi nakapag-upload. Recently kasi nagkaroon ng virus outbreak doon sa workplace ko. And unfortunately, kahit ako mismo is naapektuhan. Kaya yun, nagsusuka ako at saka nagdudumi nung nakaraan. Pero ngayon okay na ako. Okay na yung pakiramdam ko. Kaya yun, balik tayo ulit sa paggawa ng mga panibagong videos para sa inyo. So today, gusto ko i-share sa inyo kung gaano ba ka-importante na makapagpa-consulta muna kayo sa doktor bago ninyo i-assume na anxiety disorder yung na-experience ninyo. Marami kasi sa akin nagme-message, may mga nagko-comment rin sa ating mga videos sa YouTube channel na ayun, nakaka-experience daw sila ng anxiety disorder. May iba, may mga depression pa na sinasabi dahil may mga signs and symptoms sila na nakikita nila doon sa mga videos ko or sa mga videos na rin ng ibang mga vlogger na gumagawa ng mga mental health disorder content para sa inyo. So, napaka-importante kasi talaga na at least meron tayong initial check-up sa doktor, no? Kahit sa general doctor or at least internal medicine muna para masuri kung ano ba yung mga physical symptoms na na-experience natin. Kasi ang anxiety disorder, actually hindi lang anxiety disorder, kahit yung mga depression or other mental health disorder, may mga physical symptoms kasi talaga na mararamdaman tayo. Very uncomfortable yon. And taliwas sa kaalaman ng iba na kapag sinabi nilang anxiety disorder, no, lalo na yung mga hindi talaga nakakaalam or walang idea at all, hindi naka-experience nito, madalas sabihin nila, anxiety disorder, sa isip mo lang yan, huwag mong pansinin, huwag mong bigyan ng atensyon, sa isip mo lang yan, huwag mong masyadong isipin ganito ganyan. Pero sa totoo lang, ang anxiety kasi talaga may mga physical symptoms and mental symptoms tayo may experience dyan. Kaya maganda na at least makapagpa-consult kayo kahit isang beses lang sa internal medicine or sa general doctor para at least meron tayong assurance sa sarili natin na yung mga physical symptoms na na-experience natin is not dangerous, no? It is just related to mental health disorder. Kasi baka mamaya ina-assume ninyo na yung mga nararamdaman nyo na mga sintomas sa katawan is anxiety disorder. Pero kung magpasuri kayo, meron naman talagang nakatagong mga health-related issues talaga na makikita, no, sa laboratory test nyo, chest x-ray nyo, sa ECG ninyo, no. Kaya much better na masuri kayo ng doktor. Huwag kayo basta-bastang mag-a-assume na anxiety disorder lang yung nararamdaman ninyo. Maganda talaga na at least makita kayo ng doktor. So, kung may assurance na kayo sa sarili ninyo na yung mga physical symptoms na nararamdaman ko, nakonsulta na ako ng doktor, sinabi niya healthy naman ako, well, that's the time na baka kailangan nyo magpa-second opinion sa mental health doctor, no? Psychiatrist or psychologist. So ngayon ganito, ang anxiety disorder kasi meron tayong tinatawag na criteria dyan, okay? Hindi yan yung porket feeling mo talagang down na down ka, nababalisa ka, anxiety disorder na yung na-experience mo. Well, hindi po yan ganun. Kasi ang anxiety disorder, meron niyang criteria, no? And based sa DSM-5 or Diagnostic Statistical Manual of Mental Health Disorder, no? O book yun na ginagamit ng mga talagang well-trained doctor natin, no? Na yung anxiety disorder, may criteria siya, no? At least bibigyan ko kayo ng onting ideas, no, kung ano ba yun. Pero wag niyong gagawing diagnosis tong video ko na meron kayong anxiety disorder, okay? Ano lang to, just sharing my knowledge, my idea, para at least meron kayong onting insight about mental health disorder, especially anxiety disorder, no? So, doon sa DSM-5, ang anxiety disorder
Kasi ang anxiety normal yan na na-experience natin for our daily living, no? Ito kasi parang to ang tao kasi, yan, nasa animal kingdom rin yan, di ba? No? Kung titignan natin sa science, no? So parang animal instinct natin yan, to survive, no? In modern days, or kahit sa sinaunang panahon pa, yung mga ancestors natin, talagang na-anxious na sila in order to live, no? Let's say for example, para pag mag-hunt sila ng mga makakain nila, nakakaramdam sila ng anxiousness, no? Para makasurvive sila, para mag-ingat sila, no? Dun sa hinahunt nilang wild animals. Ngayon, in modern days kasi, hindi na kasi tayo nag-hunt ng mga wild animals para mabuhay, no? Ang mga common threat na na-experience natin para lumabas yung anxiousness sa katawan natin is yung mga modern problem, no? Say for example, yung nag-away kayo ng friend mo, tampuhan kayo ng family mo, or ano pa ba, yung mga problema ka sa bills mo, sa trabaho mo, no? Nababurn out ka, okay? So, yung anxiousness, lumalabas yan para pakilusin tayo, para gumawa tayo ng paraan, no? Para ma-survive natin yung situation na yun, okay? So, that's the normal anxiety, no? Normal yun, nararamdaman natin. Ngayon, sa DSM-5, ang anxiety disorder, makaka-category mo daw yan na anxiety disorder kapag at least minimum of 8 months pataas na na-experience mo yun. Okay? Yung restlessness, yung feeling uncomfortable, no? Irritated ka, hindi ka nakakapagpahinga, no? Difficulty of focus, yan, na-experience mo yung mga ganong bagay for more than 8 months, no? Yun, possible na ka-experience ka ng anxiety disorder. Possible, okay? So, well, maganda pa rin na doktor yung mag-a-advise sa inyo nun. Aside from that, kailangan may tawag dito, may minimum of 5 or 6 signs and symptoms kang na-experience sa sarili mo, no? Tapos doon sa 5 or 6 na yon, at least 4 bodily symptoms or physical symptoms. Then 2 or 3, alam ko ano yan 5 to 7 ganyan. Or 2 or 3, meron ka na-experience na mental symptoms, no? Ano ba yung mental symptoms na possible na ma-experience ng taong may anxiety disorder? Well, ito yung tinatawag nating depersonalization and derealization, no? Kapag sinabi nating depersonalization, ito yung feeling mo sa sarili mo, halimbawa, parang wala ka sa sarili mo. Yun. Parang depersonalization. Parang feeling mo robot ka. Parang tinitignan mo yung sarili mo sa ibang perspective. Na kumikilos ka lang, na parang automatically kumikilos ka, para kang lutang, no? Yung lightheadedness na tinatawag, or brain fog, ganyan. Na-experience mo yan, depersonalization. Derealization. Ito yung, alam mo yung pakiramdam na kapag nasa panaginip ka. Halimbawa, parang gusto mong tumakbo ng mabilis pero parang ang bagal mo. Yan. Depersonalization, derealization. Isa yan sa mental health symptoms na na-experience ng mga taong nakakaranas ng severe anxiety disorder. Okay? So, yun, yung una. Pangalawa, ano pa ba? Brain fog. Yan, tulad yung sinabi ko kanina. Brain fog. Para kang lutang, hindi ka makafocus to the point na, let's say for example, nasa trabaho ka, may mga simple task na sinabi sa'yo yung boss mo, o kaya naisuyo sa'yo yung workmate mo. Parang ang hirap mong makakatch up doon sa sinasabi nila. Parang kang lutang na hindi mo maintindihan. Parang kailangan pang ulitin palagi yung sinasabi sa'yo nung kausap mo para lang maintindihan mo kung ano yung dapat mong gawin. Ganon yung brain fog. Parang kang lutang, parang empty, or kung tawag dito, sabihin natin parang ang sabaw, ganyan. Parang sabaw yung ano mo, yung utak mo, parang di ka makakatch up sa mga nangyayari. Yan. Next, intrusive thoughts, catastrophizing. Ito yung catastrophizing is, let's say for example, pag may naisip ka na simple thing lang, pinapalaki mo na yan. Okay? Isa siya sa mga cognitive distortions. Let's say for example, nakita mo lang bukas yung weather is ganito, ulan.
Parang para sa'yo, very uncomfortable na yan. Nag-iisip ka na baka magkasakit ka dahil yung weather malamig, ganito, ganyan. Baka kung ano mangyari sa'yo, mahirapan ka pumasok, or baka hindi ka makapasok sa trabaho. Paano na lang yung sahod mo nung araw na yun? Ganon yung catastrophize. Isipin nyo sa mga anxiety disorder sufferers, ganon sila. No? Sa mga normal na tao, hindi nila ini-interpret na ganon yung situation. Okay? Pero sa kanila, minsan, napaka-big deal ng mga ganong bagay. No? Overthinking, yan. Kasama rin yan sa mga mental symptoms. So, sana klaro yun, no? So, comment down below kung sino yung mga nakaka-experience ng ganon. Para at least, yung mga manunood ng video na ito is meron silang idea na hindi lang sila yung nakaka-experience nito. Next natin is yung physical symptoms. Kapag sinabi natin physical symptoms, ang dami yan. Very broad, no? And ayun yung main reason kung bakit ko sinasabi na napaka-importante na kayo ay makapagpa-check up sa doktor. Kasi nga, ang anxiety disorder, napakadaming physical symptoms nito na maaari mong ma-experience. Well, ang anxiety disorder symptoms, ang dami nitong minimimic na sakit, no? Pag sinabi nating minimimic, ang dami niyang ginagaya na mga karamdaman na malulubha, no? Kaya, ayun din yung reason kung bakit maraming taong may health anxiety disorder ang palaging tumatakbo or paulit-ulit na pumupunta sa emergency room para magpakonsulta. So, bibigay lang ako ng at least yung mga severe symptoms lang na maaari nyo ma-experience. O based na rin sa experience ko. Unang-una, pounding heartbeat, no? Ito yung parang yung tibok ng puso mo, parang pag tinignan mo yung chest mo, talagang umaangat na sa sobrang tibok ng puso mo. Ayan. Skip beats, ayun yung titibok yung puso mo, dug dug, mag-skip, dug dug, skip beats, no? More likely sa chest, marami kasi mga physical symptoms na maaaring ma-experience, no? Mga taong may anxiety disorder. Ano ba? Rapid heartbeat or racing heartbeat, yung talagang sobrang bilis ng pagtibok ng puso mo. Ayan yung mga nakakatakot na symptoms ng anxiety disorder. Difficulty of breathing, chest tightness, ano ba? Pins or needle sensation around chest, muscle twitching, may bigla-biglang parang tumitibok sa braso mo, sa binti mo, sa leeg, sa anit ng ulo mo, or sa mukha, sa batok, ano ba? Marami. Next is body weakness, especially left or right-sided body weakness, no? Yung feeling mo parang ang hina ng pakiramdam mo, no? Kaya yung iba talagang tumatakbo sa emergency room para makapagpa-konsulta kung ano yung nangyayari sa kanila. Meron pa tayong tinatawag na yung parang burning sensation, no? Hot flashes, yung parang kahit hindi naman mainit yung panahon, biglaan na lang umiinit yung pakiramdam nyo. Tapos may jolly legs, yung parang lumulutang ka, nanginginig yung binti mo, parang matutumba ka, no? Yan, yung mga physical symptoms. Dizziness, headaches, yan, very severe, ang pangit. Kasi biruin nyo, sumpungin ka ng anxiety disorder, no? Or sabihin natin, magpapanik attack ka pa, no? Ang dami, mararamdaman mo yan sabay-sabay, no? Based on my own experience, dati naka-experience ako ng panic attack. Ang mga nararamdaman ko talaga is yung depersonalization, derealization, difficulty of breathing, pounding heartbeat, racing heartbeat, yan, ganyan. Tapos yung body weakness, excessive fear, ganyan. So, ayun yung mga physical symptoms na maaari ninyong ma-experience kung kayo ay nagsasuffer sa anxiety disorder. Next, pangatlo natin is, ito yung kapag naapektuhan na yung daily living ninyo. Halimbawa, yung mga symptoms is very overwhelming na. Yung mental symptoms, physical symptoms, to the point na kapag nasa trabaho ka, talagang nababalisa ka na. Yung feeling mo, totally burnout ka, ayaw mo na pumasok sa trabaho. Talagang, alam mo yun, yung dating enjoyable na ginagawa nyo, or yung mga habits na gusto nyong gawin is, hindi nyo na ginagawa. Kasi nawalan na kayo ng, alam nyo yung attention nyo, parang ayaw nyo nang gawin or wala na kayong gana, no? Nawawalan kayo ng gana sa mga bagay na mga usual na ginagawa nyo. So, ayun lang yung mga common signs and symptoms, no? Or criteria kapag sinabi nating anxiety disorder. Well, etong video na to is, hindi ko to ginawa para i-diagnose nyo yung sarili nyo, no? Or mag-self-diagnose kayo.
na meron kayong anxiety disorder, much better pa rin na makapagpa-consult talaga tayo, no? Sa doktor, especially kung talagang very overwhelming na yung nararamdaman nyo, tapos alam mo yun, yung hindi nyo na kaya, feeling nyo talagang napaka down na yung pakiramdam ninyo. Well, kailangan nyo rin mag-reach out, no, sa family ninyo kasi sila yung unang makakaintindi sa inyo. Although, alam ko yung pakiramdam na sasabihin nyo na hindi nyo kasi na nararamdaman na ganito yung pakiramdam ng may mga anxiety disorder. Maganda pa rin na mag-open up tayo sa mga piling tao na alam natin na although hindi nila talaga naiintindihan, pero ready sila makinig para sa atin, no? Good for mental health rin yun sa atin at nakakagaan talaga ng loob natin yun. So, umpisahan nyo sa family ninyo, family member, kapatid nyo, especially sa nanay ninyo, no? Or sa tatay ninyo. Then, maganda rin na tayo ay merong initial check-up para at least rule out talaga kung may physical illness talaga kayo or wala, no? Kasi ano yan kapag meron tayong assurance, no? Ganito yung logic dyan. Kapag ka pumunta ka sa doktor, 'di ba? Kahit paulit-ulit mo nang nararanasan yung mga pangit na pakiramdam. Pero paulit-ulit ka pa rin pumupunta sa doktor, no? Para magpa-consult. Then after ng consultation ninyo, syempre sasabihin ng doktor, well, healthy ka, wala ka namang sakit, no? Based sa laboratories mo, normal naman yung mga nakita ko. Di ba nakakagaan ng loob yun? Well, ayun yung assurance natin. Although, hindi lang sa nakakagaan ng loob, at least meron tayong peace of mind, no? Yung peace of mind kasi, diyan nag-uumpisa Diyan nag-uumpisa yung recovery ng taong may anxiety disorder. As long as hindi mo kasi natatanggap na healthy ka talaga, well, paulit-ulit yung cycle. Kaya maganda, kapag nagpa-consult ka, sinabi ng doktor healthy ka naman, well, sarado mo na. Tapusin mo na doon. Okay? Kung talagang umulit-ulit yung symptoms na nararamdaman mo, pa-consult ka na sa mental health doctor. Okay? So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo for today. Pasensya na kayo ulit kung masyado akong natagalan, no? Hindi ako nakaka-reply sa messages or sa mga comments sa videos ko kasi recently sobrang busy ko, no? Nagre-ready na kami sa winter. Aside from that, sobrang busy sa trabaho dahil nagkaroon nga ng virus outbreak. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo for this video. So, please don't forget to subscribe, like, and comment down below kung nagustuhan nyo itong videos ko. So, share na rin natin to sa mga taong alam nating possible na nakaka-experience ng anxiety disorder. Okay? So, ayun lang yung video natin. Maraming salamat po. Bye!